Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, puro-puro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulutan ng palaman upang mga naggawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito, ating kapag-ating balita si Boyet Guillermo. Hello! Hi! Maraming salamat una sa mga sumalubong po sa inyong pong lingkod at sa mainit na pagsalubong ng mga kabataan. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, narito naman po tayo sa isa na naman nating edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide. At tayo po ay araw ngayon ng August 15. Wow! Oo, August 15. Araw po tayo ng Martes, 2023. Aba, ay nako naman. Kaya naman yung mga bata, tuwan-tuwa sa pagsalubong eh. A15 pala ngayon. Ay nako, A15 ngayon, nanay, tatay, kuya, ate. Ang pasalubong, huwag kalilimutan, araw ngayon ng sweldo. Sweldo. Talaga naman, no? Sweldo. Kaya ayan, ang mga bata nagsisigawan. At
kayo po, pinapaalalahanan na merong pasalubong. At syempre, mga tatay naman, tatay, wag na munang papalaot. Kala mo mangingisda, no? Wag muna hong maglalakwatsa. Unahin muna ang ating pamilya bago tayo mag-good time. Ngayon pa lamang natin nalalasap ng gusto yung ating mga pinaghirapan. At ngayon, di ba, ang gaang-gaang na ng ating trabaho. Oo, nakakapasok na ho tayo. At siyempre, kapag nakakapasok ka na, abay, ayan, mayroon ng kita. Kitang-kita na mayroong kikitain. Dahil nakakapasok na, no? Diretso ng nakakapasok at nakakapagtrabaho. Alright. So, siyempre, tayo po ay bumabati din po ng magandang hapon sa ating mga kababayan, ng ating po mga OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Halina po tayo at magsama-sama po tayo sa ating pong pagbabalita at pagsaluhan po natin, talakayin ang mga nagbabaga at mga nasa likod ng balita natin, dahil tayo ay hindi ho tayo po pwedeng hindi makikialam, hindi makikimarites sa mga usapin sa ating bayan sapagkat nandito tayo para tayo ho ay nasusubaybayan po natin mga pangyayari ho sa ating bansa. Katulad na nga, katulad nga po nitong itong usapin talaga sa itong usapin sa West Philippine Sea. Ang mainit ngayon na pinag-uusapan meron nga daw hong naipangako, may naipangako daw ang Pilipinas na yung ating pong BRP Sierra Madre na nagbabantay dyan sa West Philippine Sea sa ating teritoryo, may naipangako daw, na aalisin yan. Ayan. Hinamon ngayon ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan ang China. Pangalanan kung sino yan. Pangalanan kung sino yung nanghako. Ito, mga sumunod na araw, tinumbok na ng China. Tinumbok ng China kung sino ang kung kaninong panahon. Kung kaninong panahon yun Pero walang ganon, itinanggi ho yan at wala talaga na wala hong naging commitment ang Pilipinas, walang naipangako. Walang magpapatunay na naipangako ng ating gobyerno na tatanggalin natin yung dyan. Alam niyo po, yung mga ganyang pahayag, lang ho yan kumbaga tayo ay ginugulo. Yung mga politiko ho natin dito, yung mga politiko ho natin dito sa ating bansa, tila baga pinag-aaway-away. Kasi alam nyo, kasi tayo ho, ang politika dito sa ating bansa masalimuot. Kaya ini-stylean tayo ng China. Yung ating mga politiko, pag ganyan, hindi naman sila papatulan Kasi alam na ng ating mga politiko yan nilalaro tayo iniiba ang usapan dito. Inililihis ang usapan para mawala yung usapin tungkol diyan sa
West Philippine Sea. Idina-divert, di ba? Tingnan niyo po mga kaibigan ng ginagawa ng China. Nagpapahayag sila at sinabi rin nila na verbal lang daw naman ang pagkakasabi, verbal so ibig sabihin hindi dokumentado. Hindi dokumentado yung pagkakasabi na na tatanggalin. Tatanggalin daw natin yung BRP Sierra Madre na barko na nandyan sa West Philippine Sea. Tingnan nyo, verbal, samantalang sila, di ba? Isipin niyo, samantalang sila, may dokumento, may inisyo na desisyon ang UNCLOS. Ano mo? May desisyon na pinalabas ang UNCLOS na kung saan tayo ay pinatunayan ng korte na yan. Yan po yung UNCLOS, United, ano ba yan? United Nation Law of the Sea? Ganun ba yun? Ano? Wala tayong magaling na ano rito nagpalabas sila ng desisyon at yun ay dokumentado yun, ang tawag doon, document yun. Na ang West Philippine Sea ay nakapaloob sa ating economic zone, economic, kulang-kulang yung aking, is EEZ. Nasa ECC o EEC ng Pilipinas. Hindi nila sinusunod. Hindi nila sinusunod samantalang yan ay desisyon. Desisyon yan na naka-dokumento. Samantalang yung sinasabi nila verbal lang na ipangako daw ng Pilipinas na sa pamagitan ng verbal na natatanggalin natin yung BRP. Di ba ang laking kalokohan? Di ba? Para tayong ginagawang timang. At ito, pinaiikot na nga tayo. Yan ang kanila ngayon pinalalabas na balita para mawala ang tiwala ng ating mga kababayan. Mawala ang tiwala ng ating mga kababayan sa ating mga opisyal ng gobyerno. Tingnan nyo. Natutumbok na noong 1999 daw po yun na naipangako. Sino ba ang ating Pangulo noon? 1999. Si Pangulong Joseph Erap Estrada. Samantalang si Pangulong Joseph Estrada ang nagpalagay diyan. Tauhan ho ninyo yan. Sabi, pinag-utos ho yan na ilagay ho dyan ng ating barko para para magbantay dyan sa ating teritoryo. Katapos di ba, tingnan nyo, hindi ba? Galing ng nila, pero akala nila, agad-agad tayong maniniwala sa ganong kanilang mga playing, ano tawag dyan, mga larong dirty playing nila. Inaano nila, dinadivert nila. At kumbaga sa para tayong mga Pilipino ay magsisihan. Ang sisihin ng mga Pilipino ay yung ating mga opisyal dahil ipinakalat nila, nagpahayag sila, yan ay naipangako daw na tatanggalin. Bakit natin aalisin yan? Bakit natin aalisin yan? Yan ang ating
Yan ang ating nagbabantay dyan. Ay kung inalis yan eh. Oh, di dapat noong pa. Noong pa yan. Oh. Diba? Hindi nila ano ho yan kasi. Oo, yun nga ho, nakakalungkot eh. Nakakalungkot habang kinakaibigan tayo ng China, sila ho, sabi nila kaibigan tayo, no? Mahigpit ang hawakan or relasyon ng ng ating bansa sa bansa nila. Ano ho? Pero habang sinasabi yon at sila ay nakakakuha ng mga kontrata or nag-i-invest sila dito. Nag-i-invest sila dito. Sinasamantala naman. Sinasamantala naman yung sinasako o inaangkin. Kinukubkob na pala unti-unti yung ating lugar. Yan nga ho, yung West Philippine Sea. Tingnan nyo ang ginagawa ng China sa atin. Ano po? Kaya nga ho, yun. At biruin din ho ninyo. Kakasabay ho niyan ay mga Chinese contractor pa ho pala yung nagtatambak diyan sa mga reclamation natin sa Manila Bay. Pero isipin niyo, di ba? Oo, buhangin lang. Di ba? Buhangin lang yung pinantatambak. Ano kaya? Baka, di ba? Pagtungtong mo doon, tumuloy na yun. Patay! Patay tayong lahat. At baka katatambak nila ng katatambak. Sabi rin, sila rin yung nagtambak ng mga artificial island yan. Artificial island dyan sa West Philippine Sea. Sila nagtambak nun. Sa kanila, yung ginawa nila doon, kanila, matibay. Sa atin. Matibay kaya? Safe kaya yung ginagawa nila sa atin? Ayun. At buti na lang ho, tayo ang ating Pangulo, pinahinto ho lahat niyan. Pinahinto ang pagtatambak po yan sa yung reclamation na yan. Kaya mabuti na lang yan, diyan na ho natin na maipakita. Kahit sa ganyang pamamaraan ay maipakita natin na tayo, ang mga Pilipino ay hindi maaaring bulag-bulahin, paikutin, takut-takutin. Ganyan lang po. Tatandaan ho ninyo, mga bansa, alam ho ninyo, napakaraming mga bayani dito sa Pilipinas na talagang hindi ho sumuko na magpaapi sa iba't ibang bansa, sa mga bansang nagtangka, sa mga bansang kumugkod sa ating bayan, sa aming bayan. At lahat ho sila, tingnan niyo po, ibinuwis ang kanilang buhay para sa bayan. Ganyan din po. Nagbigay na ho ng pahayag ang ating ang kasundaluhan ng ang Armed Forces of the Philippines. Kung kinakailangan magbuwis ng buhay, maipagtanggol at wag lang makamkam ang ating teritoryo, ay gagawin nila. Oo naman. At ganun din ho ang paninindigan nating mga pangkaraniwang mamamayan. Ibang usapan na ho yan kapag talagang, di ba? Although tayo ay mahina, walang kakayahan,
at hindi sapat ang ating bakit? Yung mga kababayan natin nung unang panahon malalakas din ang mga moderno din naman ang kagamitan ng mga bansang sumakop sa atin. Ano lang ang gamit natin? Ha? Tabak, itak. Di ba? Sa kanila, meron na silang rifle. May rifle na sila, meron pa silang bayoneta. Tayo, wala tayong baril. Di ba? Gulok lang. Taga, gulok. Yan lang ang ating hawak. Pero, sugod! Tatayo buhay! Di ba? Pero hindi sila nagtagumpay. Di ba? Hindi nanatili. Hindi nila nakamkam ang ating bansa. At dahil ang ating mga kababayan, yung mga pangkaraniwang mamamayan, tumulong at nagkaisa para ipagtanggol ang ating inang bayan. Kaya, huwag niyo ho kaming susubukan. Huwag niyo kaming subukan. Kami ay tahimik lang. Kapag kami ay nasaling ninyo, diyan nyo makikita ang bangis ng katarungan. Totoo lang ho yun. Totoo lang ho. Kapag tayo ay nalalagay na at nagigipit na ho, hindi maaring hindi ka sasakmal. Kung ikaw ay tinadyakan na, ay imposible na hindi ka gaganti. Hindi mo ipagtatanggol ang iyong sarili sa kamay ng mga manunupil. Tama ba yung manunupil? Sa kamay ng mga mananakop. Ayan. Si Jessie Seya, nananawagan na, ang aking inaanak. Ayan. Nanonood si Jessie. Seya, ayan. Tika, babatiin na nga natin. Inumpisahan na natin. Paring Crispin Lambayan. Oy, si Del Castro. Ayan. Naganda nga po, Sir Boyet. Sensya na. Ngayon lang ako nanood. Ayan. Okay lang. Hello. Ate Lorna, musta na kayo dyan? Magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng DCWG. God bless you. Sabi yan ang pagbati ni Del Castro. Gandang hapon naman din. Yan, sabi ni Christine Lambayan. Alright. Si Utol, ayan, nanonood din. Si Utol Dante. Ayan. Busy Utol ko. Dami nilang project ngayon. Panay ang takbo nila ngayon. Panay ang sipol nila. Technical! Pow! Time out! Yan ang utol ko. Pangulo ng mga professional, amateur, referee sa Cavite. Kaya kung gusto ho ninyo kung meron kayong mga palaro, yan, ang utol ko, tawag lang kayo sa akin. Makipag-ugnayan kayo sa akin, i-endorse ko kayo. Yan, sa utol ko. Kung gusto niyo magpa-basketball at kailangan ng referee, mga tapat na referee. Mga tapat at walang kinikilingan. Walang yun na ho yun. Oy, si Miling. Hi, Miling. Kasamahan ko sa La Suerte. Ayan, si Miling. Kasundo Mandante. Magandang hapon po, sabi ni Miling. Ayan. Miling, share. At inaanak, si Jessie Seya, share sa programa, the DCWD Broadcasting, para tayo ay mapanood ng ano natin. Uy, kaugnay ho nga niyang, tingnan niyo po,
yung China, ano. Oh. Dito rin ho sa atin, ano, ang Makati at saka Taguig, ano po, hindi ho matanggap hindi ho matanggap na sila ay, hey, hello, Lily Medrano. Hi, Lily. Oo. Hi, Lily. Salamat sa panonood, ha. At sana hanggang mamaya hanggang alas 6 yung aking programa. Nood ka lang at marami pa tayong mga balita. At ito, nagtatalakay lang ako tungkol sa mga usapin natin sa ating bayan. Ayan, si Lily Medrano, ang Pangulo ng tawag dito, diyan sa Santa Lucia Village, Bacoor, Cavite. Ayan, Lily Medrano, ang Pangulo namin dyan. Okay? Alright. So, salamat, Lily. Please share and like sa programa. Okay. So, dito din sa atin, sa ang Makati at saka ang Taguig. Sa kabila po ng nagpalabas na ng final na desisyon, ang Korte Suprema, meron na hong judgment of finality. Kapag alam mo, pag may judgment of finality na, wala na pong doon. Hindi na ho maaari o yung mabago, kumbaga. At yun ay dapat na po ipatupad. Na kung saan yun na nga po ang nangyayari ngayon, pinatutupad na yan at nararapat na hong sundin, at katunayan sinunod na rin po yan ng Department of Education, sinunod din ho ng tumalima na po dyan ang Department of Education, ang Makati School Division. Ang Makati School Division ay sumunod na po dyan. At kaya nga po ay nagkaroon po na dyan ng transition na pag-usapan lamang sa araw na yon nung nagkaroon ng pagpupulong na ganon. May mga may mga lumalabas na mga pahayag na hindi kaaya-aya at nakakasira, kumbaga, nakakasira sa maayos na dapat maisalin na ho. Maisalin na ho ng maayos ang pamamahala doon po sa 10 eskwelahan na nakapaloob po sa, hindi ho tayo nagkakamali, sa 14 na barangay na lumabas po, lumabas sa masusing pagsusuri ng Korte Suprema na ang mga barangay na yun ay tunay na nakapaloob at nasa teritoryo ng Taguig City. Ano po? Yun, ang tagal na ho yun nabanggit ho nabanggit ho sa mga paliwanag ni Mayor Taguig Mayor Danny Cayetano. Imagine, 12 years old pa lang yata siya nung dinidinig na ho itong kaso na to. Diba? 12 years old. Imagine. Si Mayor na siguro nasa lang yata yun, nasa 30. Bata pa si Mayor Lani. Sa 30, sabihin natin 40, 12, di 30 years, sabihin natin.
30 years ng dumadaan yan sa pagdinig sa Korte Suprema. Siyempre, bago umano yan sa Korte Suprema, sa lower court muna. No? At pagkatapos sa lower court, may appellate court tayo. At hanggang pag natapos sa appellate court, hindi kumbinsido at hindi kontento ang panig na ang panig na natalo, iaakyat ko automatic sa Supreme Court. Kaya nga umabot po ng ganung tagal na taon. At ngayon na ho, itong taon na ito 2021, nagpalabas na ho ng ilan na desisyon. At doon na nga natukoy, idiniklara na ang nasabing mga barangay ay sa Taguig City po. Ano? Ayan. Kaya naman po, ang concern lang po ng Taguig City, sinasabi nga po ni Mayor Cayetano, ang concern po niya ang mga estudyante. Kung kaya ay kanila pong isinakatuparan ang brigada eskwela. Na kung saan ang brigada eskwela bago nila sinimulan ay yun ay na pagtibay or napag-usapan na gagawin isa sa katuparan po ng pamahalaang lungsod ng Taguig. Kaya ayan, kamakailan, una hong tinungo ng Taguig City Mayor Cayetano ang National High School. Doon sa ano ba yung lugar noon? National High School sa Makati. Ano po? Kapag ganyan po, may mga humahadlang sa pagpapatupad po ng desisyon ng ating Korte Suprema. Iyon ay doon ay may paglabag kayo. Meron ho kayong paglabag diyan. Kumbaga sa inaabala ho ninyo inaabala po ninyo yung mga serbisyong dapat mangyari na magawa para diyan sa mga kabataan, sa mga mag-aaral natin, mga estudyante. Kaya puspusan na ho yung ginagawa ng local government ng Taguig na ang lahat ng mga paaralan ay maihanda na ho sa pasukan. Kaya't ayan, iniisa-isa na po na magawa dyan yung brigada eskwela. Sinabi rin ho ng mayor na kung ano man ang nagagawa at naibibigay ng mga benepisyo at pangangailangan ng mga mag-aaral sa Makati City sa 10 paaralan na yan, na naapektuhan o nasakop ng Taguig, ay kaya hong ibigay. Kayang ibigay at tinitiyak na maibibigay. Meron hong meron pong opisyal ho ng Makati na nagpapahayag na hindi daw ibibigay ng lungsod ng Taguig yung kakailanganin ng mga bata. Kahit dito sa Pasay, meron ho na ibibigay ho yun . Bakit naman ano doon? Ano ang magiging dahilan kung hindi ibibigay ng lungsod Taguig yung pangangailangan ng mga bata? Samantalang matindi rin maganda rin po ang mga programa ng Taguig City sa mga pangangailangan ng estudyante nila.
Pero aminado ang mayor na na mas mayaman ang Makati. Pero hindi porke sila ay mayaman, hindi kayang ibigay ng Taguig City yung pangangailangan ng isang estudyante. Katunayan, na ipahayag ng mayor na mula ulo hanggang talampakan. Libre ho yung pangangailangan ng isang estudyante. At meron din sila mga scholarship. At narinig ko din po na tuwing semester, nakakatanggap ng allowance ang mga estudyante diyan sa Taguig City o sa ibang lungsod. Sa ibang lungsod. Wala pa. Kaya wala pong aalalahanin. Sabi nga po ni Mayor Lani Cayetano, wala pong aalalahanin ang mga estudyante. Diyan sa mga paaralan na yan. Yung kung anong iniisip, yung kanilang mga address. Hindi naman problemang malaki yun. Sabi, walang aalalahanin doon. Sige. Sa address ho ninyo, dahil kayo dyan na nag-aaral, tuloy lang ho. Tuloy lang. Kaya sa mga darating na panahon, siyempre, mababago na. Kung kayo ay nasa East Rembo, dating Makati City, ngayon East Rembo pa rin ho yan. Pero Taguig City na. Tanggapin po natin yun. Meron din dyan biruin nyo pati ho kaming mga nasa pamamahayag Abay, galit ng tao sa amin. Ano ba pakialam namin dyan? Kami po ay nagko-cover lamang. Huwag kayong magalit sa amin. Huwag kayong magalit sa amin na pati yung galit nyo nadadamay kami. Mga ano lang ho yan, mga pangkaraniwang mga force multiplier lang ho yan. Abay, sinisindak yung mga tinatakot Tinatakot yung, alam nyo, tinakot ang inyong lingkod na dumaan lang ako dun sa medyo bumitaw yung aking paa sa clutch at sumikad yung sasakyan ko. Abay, nagpapatakbo daw ako ng mabilis samantalang ang kipot-kipot ng daan na papasok ng paaralan. At siyempre, tayo ay nakipag-usap. Sinabi ko ba, hindi ko naman sinasadya. Pero naramdaman ko yung galit nila. Parang hindi nila matanggap. Huwag kayong ganyan. Para lang maipakita ninyo na kayo ay sumusuporta. Hindi ho, mali ho na Tanggapin ho ninyo na nagsalita na po ang Korte Suprema, kayong mga tanod lang kayo dyan, mga kayo, multiplier. Dadaanin niyo sa kung may nakita akong opisyal ng pulis, pag hindi, pinadampot ko ho Patatampot ko kasi wala naman ho kami kinalaman doon sa yung galit sa amin napupunta. Huwag po ganon. Dapat intindihin ho ninyo yung batas, yung kautusan. Sumunod ho tayo para lang maipakita mong yung damdamin mo. Okay yan, fine, okay yan nakikisimpatya ka sa mayor. Pero mali. Naliligaw ka ng landas, kapatid. Kaya huwag kang masyadong huwag masyado. Ikaw ay naliligaw ng landas kapag may pinatulang ka diyan, at malamang sa kulungang kapulutin. Sa kulungang kapulutin.
mali yung pagpapakita mo ng simpatya mo. Umaano ka, lumilihis ka. Sa tama. Ano? Okay. So, wala tayong oras. Nako, ito na naman tayo. Nabitin na naman tayo nito. Alright, si She. Ay, She. Hindi, iba na naman kasi pangalan nito eh. Ayan, no? Yung aking anak na Princess Sarah. Siya pala to. Nabali-baligtad pa kasi pangalan. Si Utol, ayan. Utol Danyo, nanonood din from Canlalay, Laguna, kasama ang kanyang may bahay, si Ate Nelia. Ang aking mga apo, ayan, si Daryl, at saka si Danger, si Noni. Ayan, ha? Alright. So, sige, at ako po ay dako na po tayo sa ating ikalawang YouTube po ng ating programa. Ito na po yung ating mga ulo ng balita. Parang nahirilan. Okay. So, kuya, laki-lakihan mo. Alam mo namang mata ko, oh. Ayan. Lakihan mo siya. Bagong K10, suportado ni Pangulo Marcos. Palasyo, pinag-aaralan pa ang hirit na dagdag sweldo ng mga guro. Philippine Coast Guard hindi nakikialam sa foreign policy ng Pangulo sa issue ng West Philippine Sea. Confidential at intelligence pa ng ilang ahensya, hihimayong mabuti bago aprubahan ang 5.768 trillion piso 2024 budget. Philippine Reclamation Authority, nilinaw na 13 lang ang reclamation project sa Manila Bay. O nga naman, 22 yung lumabas na balita. Brigada Eskwela sa Tibagan High School, pinangunahan ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP. Inimok ang publiko na makiisa sa barangay at SK election kung nais ng pagbabago. Mahigit 2,000 pulis napatawan ng parusa sa termino ni Pangulong Marcos ayon yan sa DILG. 2 Indian national na hinihinalang terorista na ipatapo na ng Bureau of Immigration palabas ng Pilipinas. Pisong dagdag pasahe tuwing rush hour, binasura ng LTFRB. Dagdag singil sa toll-free sa Cavitex. Ayan na pala yan. Epektibo na sa Agosto 21. Department of Agriculture magsasagawa ng inspeksyon sa warehouse ng mga bigas sa gitna ng mga aligasyon ng hoarding. Higit 1 milyong pisong halaga ng illegal na droga na sabat sa 4 na sospek sa Maynila. Lugar ng mga peking na notaryo nilusob ng CIDG for
O si IDG, 4 suspect, arestado. Taiwanese Vice President iginiit na hindi sila natatakot sa China. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong K-10 curriculum ng Department of Education o DepEd. Ayon kay Pangulong Marcos, makabuluhan ang ayusin ang naturang curriculum para maging akma sa pangangailangan ng batang Pilipino. Kabilang din anya dito ang pagsisikap ng pamahalaan na pagandahin ang mga international score ng bansa, lalo na sa mga STEM subject. Dagdag pa ng Pangulo, bibigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na nagtapos ng grade 10 na mamili kung sila ay magbo-vocational, mag-technical training o kung tutuloy sa senior high school. Samantala, sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na ang K-10 curriculum ang magiging legasiya ng Marcos administration sa basic education ng bansa. Pinag-aaralan pa ng Administrasyong Marcos ang hiling na dagdag sweldo ng mga guro. Sa isang panayam kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio, sinabi nito na may nauna nang inutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-aralang maigi ang usaping ito. Ay kay Vice President Sara, nais ng Pangulo na magresulta ito sa long-term outlook o pang matagalang solusyon at hindi lang taunang dagdag sahod para sa mga teaching at non-teaching personnel. At ilang anya sa mga kinukonsidera sa pag-aaral ay ang sa inflation at forecast ng economic indicator sa mga darating na panahon. Matatandaan noong January 2023 ay nagkaroon ng pagtaas sa salary standardization law kung saan kabilang sa mga nadagdagan ang sahod ay ang mga guro. Hindi nakikialam ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga foreign policy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa usapin ng panibagong insidente sa pagitan ng China at sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang nilinaw ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasunod ng mga panawagang patahimikin ang PCG at AFP sa pagpapalabas ng impormasyon na posibleng makasira umano sa foreign policy ng Pangulo. Iit ni Tariela, layunin lamang ng PCG na mag-ulat hindi lamang sa Pangulo, kundi maging sa publiko dahil karapatan nilang malaman kung ano ang mga pangyayari sa karagatang sakop ng bansa. Din pa ng opisyal, pawang mga profesional ang PCG at AFP at hindi ito dapat makialam sa mga usaping may kinalaman sa foreign policy. Nananawagan din ito sa publiko na magsalita at ipagtanggol ang bansa sa mga diskusyon dahil ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. Tiniyak ni Senator Chis Escudero ang masusing pagtalakay sa Confidential at Intelligence Fund ng ilang ahensya ng gobyerno na aabot sa mahigit 10 bilyong piso bago aprobahan ng 5.768 trillion piso na 2024 national budget. Ay kay Escudero ang paghimay sa CIF ay gagawin sa isang executive session dahil may mga bagay tungkol dito ang hindi maaaring isa publiko lalo na sa pagdating sa national security. Aalamin kung ang pondong ito ay talagang napunta sa dapat na paggamitan ng confidential at intelligence fund bago magdesisyon na maglaan ulit ng kaparehong budget para sa susunod na taon. Sa taong 2024 ay nasa 10.12 bilyong piso ang ipinalalaan ng ehekutibo para sa confidential at intelligence fund. Mas mataas ito ng 120 milyong piso kumpara sa mahigit 9 bilyong piso na confidential and intelligence fund ngayong
taon. Nilinaw ng Philippine Reclamation Authority o PRA na 13 lang ang reclamation project sa Manila Bay. Kasunod ng pahayag ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na 22 ang nagsasagawa ng proyekto rito. Ayon kay PRA Assistant General Manager Joseph John Literal, ang tinutukoy na 22 ng ahensya ay mga aprobadong proyekto sa buong bansa. Dagdag pa dito, dapat pareho ang bilang ng PRA sa DNR dahil sila ay nakabase sa aprobadong ECC's Environmental Compliance Certificate at Area Clearance. Kung maalala, ang 13 reclamation project sa Manila Bay ay inaprubahan, ngunit kasalukuyang 3 na lamang ang magsasagawa ng operasyon. Muling ipinakita ang diwa Muling ipinakita ang diwa ng pagkakaisa ng mga komunidad sa Taguig City na binubuo ng mga opisyal ng Department of Education, mga punong guro, paaralan, mga guro, mga mag-aaral, mga magulang, at mga voluntaryo sa ikalawang araw ng Brigada Eskwela na isinagawa sa Tibagan High School, Barangay East Rembo, sakop ng Lungsod Taguig. Pinangunahan ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ang iba't ibang grupo na nag-voluntaryo para simulan ang Brigada Eskwela sa Tibagan High School upang ang naturang paaralan ay ihanda para sa mga estudyante sa darating na pasukan. Mapayapa nga na simulan ang Brigada Eskwela sa naturang paaralan kung saan walang naging hadlang at walang naging aberya dahil sa tulong at pagmimintine ng seguridad ng Taguig City Police Station, Makati City Police, National Capital Region Police Office, Southern Police District, Bureau of Fire Protection at Taguig City Disaster Risk Reduction Management. Masaya at masiglang nagtulong-tulong ang mga volunteer sa paglilinis ng mga classroom, comfort room at pasilyo ng Tibagan High School. Hindi nila alintana ang pagod, may pakita lang ang diwa ng pagkakaisa tungo sa kaunlaran ng paaralan at sa ikabubuti ng mga estudyante. Ang Brigada Eskwela ay sinaksihan ni Taguig Pateros School Division Superintendent Dr. Cynthia Ailes na isa sa membro ng Transition Panel ng Department of Education noong Agosto 4 kasama ang School Division ng Makati City. Iniyak ni Mayor Cayetano ang mga kakailanganin ng mga estudyante na wala silang poproblemahin ukol sa kanilang dating ginagamit na address para sa kanilang pagpasok sa eskwelahan. Malugod namang hinarap ng mga magulang, guro at mga mag-aaral ng Tibagan High School, East Rembo, si Taguig City Mayor Cayetano at tiniyak sa kanila may matatanggap na kumpletong gamit pang eskwela at makikinabang sa gagawing mga programa at proyekto ng pamahalaang lungsod Taguig para sa kanilang pag-aaral at sa kanilang paaralan. Ang Tibagan High School sa East Rembo, Makati City ay kabilang sa 14 na paaralan ay nabatid na nasa teritoryo ng Taguig City sa pamamagitan na ipinalabas na final na desisyon ng Korte Suprema noong 2021 na ang Fort Bonifacio Military Reservation na binubuo ng Parcel 3 at 4 PSU-2031 ay nasa jurisdiction ng Lungsod Taguig. Hinimok ng isang opisyal ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP ang publiko na makiisa sa Oktubre 30, barangay at sangguniang kabataan eleksyon kung nais ng pagbabago sa kanilang mga komunidad. Naniniwala si CBCP Office on the Stewardship Chairperson, Bishop Broderica Pabilio, na ang paparating na electoral exercise ay ang tamang pagkakataon upang maikalat ang pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng pagpili ng mga tamang leader na namumuno sa komunidad. Idinagdag pa ni Pabilio na ang aksyon ng pamahalaan
ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng mga opisyal ng barangay at kabataan dahil sila ang mga unang tumugon o umaaksyon o umaasikaso sa mga pangailangan ng publiko lalo na sa panahon ng kalamidad. Umaasa ang obispo na mananatiling non-partisan ang barangay at youth election upang may sakatuparan ng tunay na layunin ng paglilingkod sa interes ng bawat nasasakupan. Patay sa kalendaryo ng mga aktibidad ng Komisyon ng Eleksyon, ang paghahain ng Certificate of Candidacy ay mula Agosto 28 hanggang Setyembre 2. DDZWG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Alin dyan? Malacanang pinayuhan ng mga mambabatas na maghinay-hinay sa mga hakbang sa West Philippine Sea issue. DCWG Patrol Report. Si Sara May Laureño ang magbabalita. Sige ka, Sara, sa detalye. Kasamang Boyet, pinayuhan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang mga mambabatas na maging dahan-dahan sa pagsasalita ng anumang bagay ukol sa China at usapin sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat i-boycott ang mga produkto mula sa China bilang ganti sa pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard. Sinabi ni Enrile na dapat pag-aralan muna ang anumang hakbang lalo na kung nasa mataas na pwesto ang magbibigay ng mga ganitong pahayag. Giit nito, mas malaki ang mawawala sa Pilipinas kapag nag-boycott ng China products dahil mayroong export ang Pilipinas sa China na tiyak ding mawawala. Marami ring Pilipino sa China ang maaaring maperwisyo ang kanilang mga trabaho bukod pa sa napakalaking pagkakautang ng gobyerno sa nasabing bansa. Payo na lamang ni Enrile, mag-focus ang Pilipinas sa pagpapalakas ng puwersa ng militar at iba pang sangay ng pamahalaan na may direktang papel sa kapakanan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ako si Sara May Laureño nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sara May Laureño. Nabasa. Umabot sa 2,304 na pulis ang napatawan ng parusa sa paglilinis ng hanay ng Philippine National Police o PNP sa loob ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inuulat ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. sa pulong balitaan sa Kamkrame. Sinabi ni Abalos na sa bilang na ito, 583 ang na-dismiss sa serbisyo, 129 ang na-demote at 778 ang nasuspinde mula July 1, 2022 hanggang Agosto 2, 2023. Habang 424 naman ang na-reprimand, 81 naman ang na-forfeit ang sahod. 61 ang naging subject ng restriction at 48 ang na-withhold ang pribilehiyo sa loob ng naturang panahon. Tiniyak naman ni Abalos na karamihan pa rin ng mga tauhan ng PNP ang maayos na gumagawa ng kanilang tungkulin kasabay ng pagbibigay diin na ang mga pulis na nakagawa ng kamalian at nakasuhan ay wala pa rin isang porsyento ng mahigit na 220,000 tauhan ng PNP. DDZWG. Naitapon na ng Bureau of Immigration o BI ang 2 Indian national na pinaghihinalaang mga terorista pabalik ng kanilang bansa. Ang 2 dayuhan na kinikilalang sina Manpreet Singh Gill, 23 anyos, at Mandip Singh, 26 anyos, ay na-deport sakay ng isang flight patungong New Delhi, India. Una rito, pinag-utos ng immigration ang agarang pagpapadeport kay Manpreet
dahil sa pagiging undesirable alien nito. Nabatid ng Bureau of Immigration mula sa United States Federal Bureau of Investigation, FBI, na ito ay may kinakaharap na kasong pagpatay sa kanilang bansa, Unlawful Activities Prevention Act at iba pang kaso. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang kanilang matagumpay na pagpapadeport sa dalawa ay magdudulot ng kaligtasan sa mga Pilipino mula sa mga undesirable alien na maaaring maging sanhi ng major threat sa bansa. Ibinasura ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon ng transport groups na pasang Mazda para sa dagdag pasahe na piso tuwing rush hour. Isasagwa sana ang karagdagang pasahe mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At 5 piso, alas 5 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Ayon kay Pasang Mazda, National President Roberto Martin, magsusulong rin ang grupo ng amended version ng petisyon ngayong araw sa 2 pisong fair hike ng ibang grupo. Sa kabila ng pagbabasura, sinabi ni LTFRB Chief Chopilo Guadis III, susuriin ng mabuti ang dagdag pasahe na inilalaban ng 4 na transport group sa bansa, lalo na't naniniwala siyang urgent ang issue ito. Kasado na sa Agosto 21 ang dagdag singil sa toll fee sa mga motoristang bumabaybay sa Manila, Cavite Expressway o Cavitex. Ito ay kasunod ng pag-aproba ng Toll Regulatory Board o TRB sa petisyon ng Cavite Infrastructure Corporation, CIC, ng toll hike mula 2 piso hanggang 25 piso na pinapayagang tuwing 3 taon. Inihain ng kumpanya ang naturang petisyon para sa pag-aproba ng periodic toll rate adjustment sa TRB noong 2017 para sa R-1 Expressway, Sisay patungong Sacote, at R-1 Express Extension, Segment 4, Sacote hanggang Kawit. Para naman maibsan ang epekto ng bagong toll fee rate sa mga pampubling transportasyon, sinabi ng pamunuan ng Cavitex na i-reactivate nito ang kanilang Abante Card program, nagpapahintulot sa mga driver at operator na magbayad ng dating toll rate sa loob ng ilang buwan. Magsasagawa ng inspeksyon ng Department of Agriculture o DA Inspectorate and Enforcement Group sa mga bodega ng bigas sa gitna ng mga aligasyon ng hoarding o manipulasyon ng stock para bigyang katwiran ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary and Deputy Spokesman Rex Estoperes, bagamat na tanggalan ng regulatory power ang National Food Authority sa bisa ng Rice Tarification Law, may kapangyarihan pa rin ang DA na bisitahin ang mga storage facilities. Paliwanag pa ng DA official na tumaas ang retail price ng mga pangunahing pagkain dahil magsisimula pa lamang ang anihan ng palay sa huling bahagi ng Setyembre o unang bahagi ng Oktubre. Dinipensahan din nito ang desisyon ng DA na gamitin ang humanitarian issue sa negosasyon nito sa India para payagan ang Pilipinas na mag-angkat ng bigas sa kabila pa ng export ban nito. Una nang inanunsyo ng DA na target ng bansa na mag-angkat na nasa 300,000 hanggang 500,000 metriko toneladang bigas mula sa India at Vietnam para matiyak na mayroong sapat na stock ng bigas sa ating bansa. 4 na drug personalities ang nadakip ng mga operatiba ng Manila Police District MPD Station 5 sa ikinasang anti-drug operation sa Tondo, Manila. Sa report ni Captain Bernardo Diego ay MPD District Director Police Brigadier General Andre Dizon,
alas 7:30 kagabi ng ikasa ang bypass operation sa tapat ng isang bahay sa 1966 Abad Santos Avenue, Barangay 226, Tondo, Manila. Kinilala mga naarestong suspect na sina Wilson Mariano, John Ray Tiboy, Wendell Ungos, at Kathleen Joy Rosales. Nakumpiska sa mga suspect ang nasa 250 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1 million o 1,462,000 pesos. Ang apat na arestadong suspect ay kakasuhan ng paglabag sa probisyon ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa City Prosecutor ng Lungsod ng Maynila. Apat katao ang naaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa ikinasang operasyon sa MacArthur Highway, Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. Inilala ni CIDG Director Police Major General Romeo Karamat ang mga suspect na sina Emeraldo Salenga Rosette, Rachel Ann Bugnot, Julia Fatima Kalumba at Lourdes Dizon Reyes. Ang mga suspect ay nabatid na nagtatrabaho sa insurance services kung saan si Rosette ay nagpanggap bilang isang attorney Jaime Manaklang. Na-recover sa mga ito ang mga peking notarial seal at stampad, mga notarized na dokumento, laptop, makinilya at iba pa. Ayon kay Karamat, ikinasa ang operasyon laban sa mga suspect base na rin sa impormasyon mula sa IBP Pampanga Chapter at IBP Central Luzon na talamak ang peking notary service sa Angeles City, Pampanga, partikular na sa barangay Santo Domingo. Hindi natitinag o matitinag o matatakot ang Taiwan sa anumang banta ng China. Ito ang naging pahayag ni Taiwanese Vice President William Lai sa naging pagkundina ng China nang ito ay dumaan sa US habang patungo sa Paraguay. Sila ay na siyang pangunahing kandidato sa pagkapangulo ng Taiwan. Sa halalan sa Enero ay nag-stopover muna sa New York. Dadalo kasi ito sa inaugurasyon ng bagong Pangulo ng Paraguay. Sa talumpatin ito sa mga supporters niya sa New York na hindi kailan matatakot ang Taiwan dahil sa pinapahalagahan nito ang demokrasya at kalayaan. Magugunitang ikinagalit ng China ang pangingialam umano ng US sa pag-angkin nila sa Taiwan. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Pangulong Bongbong Marcos hinimok ang isang senador na maglabas ng gag order sa mga general na magsalita tungkol sa issue sa West Philippine Sea. DCWG Patrol Report. Si Danner Jr. ang magbabalita. Sige nga, Danner, sa detalye. Kasamang Boyet, hinimok ni Senator Chis Escudero si Pangulong Bongbong Marcos na magbaba ng kautusan na nagpapatigil sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP na magsalita patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Ang kahilingan ng senador ay kasunod ng pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na plano nitong magpa-deploy ng mas maraming barko at aircraft na magbabantay sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pakta sa mga service para mag-duty sa karagatang sakop na bansa at mga target na kunin ang mga mangisda at sanayin ang mga ito na dumipensa. Ayon kay Chis Escudero, panahon na para mag-issue ng gag order dito ang Pangulo at ang dapat lamang na magsalta sa usapin sa West Philippine Sea ay ang Department of Foreign Affairs o DFA. Anya, hindi dapat hinahayaan na magsalita tungkol sa issue ang isang uniformed personnel upang maiwasan ang anumang misimpretasyon, hindi pagkakunawaan at paglala ng sitwasyon sa pinag-aagawang teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China. Samantala, pabor naman si Escudero sa planong joint patrol ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Pero
Dapat maging malinaw ang terms at rules of engagement sa pagpapatrolya sa teritoryo kung saan ang mga bansang sasama sa Pilipinas ay dapat susunod sa mga ating pulisiya at hindi sila maaaring kumilos batay sa kanilang sariling interes. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Alright, wala na? Ayan si Rica, wala? Okay. So, ayan mga kaibigan, mga minamahal kong viewers, yan po nagwawakas po ang ating pong mga ulo ng balita na nakalap po ng DCWG Broadcasting Studio. Ano ho, pero may humahabol pa ho, ano? Higit, antabayanan po natin yung kanyang paghabol. May humahabol pa at nagmamadaling balita Tenor et Chavez, na mula sa ito labas sa ng mga ating kalalakihan himpilan. upang Ano? Yan. Hindi kasama pa ba yun? Yung, ano na yun? Wala na yun. Alright. So, tayo po, ano, ay lumalabis na ang ating oras. Pero napakahalaga po ng mga balita, kaya nais po natin na ispasok po. Ipasok ang isa pang humahabol na balita na galing po sa labas ng ating himpilan. Ayan. Right? So, yan, dahil yan ang ating paglilingkod, ano? Magbalita na magbalita. At yan, babati tayo sa ating mga viewers. Oh. Yan, ayan, si Dangel, si Darig, ayan, sila, nabati na natin ito eh. Okay? Okay. So, programa ng mga kalatas ng nakalatas. Antabayanan po ninyo pag-araw ho ng linggo. Ano? Araw ho ng linggo, alas 7 hanggang alas 8. Ay, aham po at angkor na si Tani Caperal. Tinatampok po diyan sa programang yan yung mga binabahagi po ninyong karanasan na isinulat po sa amin. Yan, babasahin po ni Tani yan at kayo po ay baka ho kayo ay pwede na? Alright, so sige, tatanggap po tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Mga binatilyo lumahok sa libreng tuli sa Sukat, Muntinlupa. DCWG Patrol Report! Si Dryan Zamora ang may bit-bit ng balita. Sige nga, Dryan, sa detalye. Naging espesyal ang araw ng nasa 200 na binatilyo dahil sa libreng tuli na ginanap sa health center ng barangay Sukat, Muntinlupa City, kamakailan. Alas 2 na madaling araw pa lang ay puno na ang mga slot at matyagang nag-antay ang mga naturang kabataan sa basketball court hanggang sa magbukas na ang lugar na paggaganapan nito. Sinabi ni Dr. Nicanor et Chavez na mahalaga ito sa mga kalalakihan upang maiwasan ang anumang sakit, lalo na ang cancer. Naghanda ng libreng sanitary kits sina Kagawad Fe Vasquez Tolentino at Kagawad Jeramel Mendoza at katuwang ito sa pamahagi ng mga naturang kits. Ang mga nabanggit na kits ay para sa paggamot sa sugat ng mga nagpatuli. Mula dito sa Muntinlupa City, Dryan Zamora para sa DCWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dryan Zamora. Okay, so, ayan po, nakaraos na po tayo. At lumabis pa sa 1 oras ang ating
programa. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay sa loob po ng mahigit na 1 oras nating programa. Salamat po sa inyong lahat. Yan, sa mga minamahal kong viewers, nawa patuloy po kayong sumubaybay sa mga programa dito sa Balitang Pilipinas Worldwide. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa kanya po walang sawang pagtangkilik, paggabay sa DCWG Broadcasting Studio. Lalong-lalo na po sa inyong lingkod na ako po ay napagkatiwalaan niya na maglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng sariwang balita, informasyon at serbisyo. Lord, thank you very much sa inyong kabutihan ito. Sa ngalan po ng aming news director, June Ariol, sa technical side, G. Laureño at John Paul Vistora. Ako naman po si Boyd Guillermo, pasamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya. Bukas po muli, Barangay in Action, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide! Ayan, magkita-kita at magkapanooran pa rin po bukas. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DCWG. Inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.